Pinagkatiwalaan. Yan po ang pamagat ng mensahe na atin po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sapagkat napakabuti niyo sa amin. Talagang mula noon hanggang ngayon, talagang ang inyong kabutihan ay hindi po namin malilimutan. Kung paano po kaming naririto ngayon, ito po ay dahil sa inyong kabutihan, katapatan, pag-ibig at pagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin niyo kami, Panginoon, at patuloy na pakalinisin niyo kami ng inyong banal at dalisin na dugo. At sa oras na ito, aming Diyos, samahan niyo po kami at pangunahan at pagpalain sa amin po ngayong pakikinig ng inyong mga salita na siya pong pagkain ng aming mga kaluluwa at espiritu. Nawa, Panginoon, sa aming pong pagtanggap at sa pagsusubo po ninyo sa amin ng mga pagkain espiritual, nawa, Panginoon, ito po'y patuloy na maging kabusugan, maging kalakasan ng aming pananampalataya at pananalig sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, ang lugar na ito, hinihiling ko po, na lukuban niyo po ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo, Panginoon, at kayo po ang siyang maluwalhati sa aming pong pagsasama-samang ito. Purihin ang inyong pangalan, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga ngaral 25:14 hanggang 15. Ang pag-ari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya'y umalis. Halimbawa po, ikaw ang kausap ngayon ng among ito. At sa iyo, ipinagkatiwala ang yaman niya. Anong gagawin mo? Saan mo ilalagak ang ipinagkatiwala niya sa iyo? Isipin mo, binigyan ka ng ganitong pagkakataon na ikaw ngayon ang kausap ng among ito. 5, 2, 1. Ilalagak mo ba ang ipinahiram sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo sa negosyo? Ilalagak mo ba sa bangko? O kukuha ka ng piko, huhukay at ibabaon sa lupa ang ipinagkatiwala sa iyo? Matthew 25:18, but the servant who had received 1,000 coins went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Ganun po ang ginawa nung isa na tumanggap nung pinagkatiwalaan. Sa halip na ilagay sa bangko, sa halip na ipangnegosyo, kumuha siya ng piko. Humukay sa lupa at ibinaon doon ang ipinagkatiwala. O magpapagawa ka na lang ng isang malaking bodega at sasabihin mo, doon mo na lang ilalagay ang ipinagkatiwala sa iyo. Tulad ng lalaking ito, Luke 12:17-18. And he said to himself, what can I do? I don't have a place large enough to store everything. Later he said, now I know what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods. Ganun ba ang gagawin natin? Papagawa ng malaking lagayan at doon ilalagay ang ipinagkatiwala sa atin? Tayong lahat ay pinagkatiwalaan din. Darating ang araw, nahaharap tayo sa nagtiwala sa atin upang magbigay ng sulit sa Kanya. Kung ano man ang meron tayo, lahat ito ipinagkatiwala. At darating ang panahon sa ayaw mo at sa gusto, lahat ng ipinagkatiwala sa atin, sasagutin natin, anong ginawa mo? Ano ang ginawa natin sa ipinagkatiwala sa atin? Matthew 25:19, 24-30. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Natakot po ako, kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang pera ko para sa pagbabalik ko ay may makuha kong interes? Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan,
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000. Itapon nyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. So yung pong kumuha ng piko, sa halip na gamitin sa negosyo o ilagay sa bangko, ito po ang napala niya. Yung meron siya, kinuha pa at ibinigay doon sa marami pa. Pagkat hindi po siya naging mabuting katiwala. Luke 12:19-21. Pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa habang panahon. Kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabiring ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. O ganito po ba ang gagawin natin? Matapos tayong pagkatiwalaan, ilalagay sa malaking bodega at sasabihin sa sarili na, ay, habang buhay na akong hindi kukulangin. Pero anong sabi ng Diyos doon sa lalaki yon? Saan mapupunta ang pinaghirapan mo, ang inipon mo, kung ganun niya ang katwiran mo? Ang dalawang kwentong ito na naglagak ng ipinagkatiwalang yaman sa buhay na ito ay hindi nila pinakinabangan. Bagkus, naging dahilan pa ito ng kanilang kapahamakan. Mga kapatid, wala naman siguro po sa atin ang nanaisin na gano'n ang mangyari sa buhay natin. Kaya nga tayo nagsusumikap, kaya nga tayo po ay nagtsatsaga sa buhay para hindi natin sapitin ang ganitong kalagayan. Bakit po ba kumita ng malaki yung lalaki? Masipag siya, matyaga siya, marunong siya. Ang problema, wala siyang inisip kundi sarili niya. Wala nga pong binanggit sa Biblia na meron siyang pamilya. Bibigay ko to sa pag-aaral sa mga anak ko. Tutulungan ko nanay ko. Wala kang makikita na ganon ang kanyang inisip. Laging lahat para sa sarili niya. Ang lagi niya sinasabi, alam ko na gagawin ko. Kaya pag marami na akong ipon, wala na akong gagawin kundi kumain, uminom, magsaya habang ako'y nabubuhay. Pero anong sabi po ng Biblia? Hangal, mamayang gabi, mamamatay ka. Kanino mapupunta ang lahat ng pinagpagalan mo? So mga kapatid, ipinagkatiwalang yaman, paglalaga kay saan? Uulitin ko po, lahat tayo pinagkatiwalaan. Pero ang tanong, saan mo ilalagay? Saan mo ilalagak? Ano ang gagawin mo? Pinagkalooban ka ng katalinuhan. Pinagkalooban tayo ng kakayanan na magkaroon ng ganito at maraming mga bagay. Asawa, mga anak na magaganda, di ba? Malulusog, matatalino. Maraming pinagkatiwala sa atin, ari-arian. Kung ano man ang meron tayo, may pinagkatiwalaan sa atin ng kahusayan sa mathematics, di ba? Anong gagawin mo? Di ba? Sasarilinin mo lang ba yun? Ganito rin ba ang katwiran natin? Kung ating iisipin, parang ganito eh. Lalo na po sa sitwasyon na nagaganap dito sa ating bansa ngayon, na ating napapanood sa mga social media at sa telebisyon. Na para bang ang sinasabi nila, mahusay pala ang magpakataas sa pag-aaral para makakuha ng maleta. Ganun ba? Kaya ba nagganon ang kanilang hangarin? Yun ba ang ating hangarin? At dahil iyon ang ginagawa ng ating tagapanguna, sa palagay ninyo, hindi ba yan napipicture ng mga kabataan at ng mga kaliliitan? Ano ang sinasabi lagi ng ating kasabihan ng araw? Ang ginagawa na nakakatanda, na nakikita ng mga bata, ay nagiging tama sapagkat yun ang kanilang nakikita sa mga nakakatanda. Kahit hindi mo pa sabihin. Kahit hindi mo pa banggitin. Kasi yun ang nakikita. Kahit nga daw ho yung isang napatunayang magnanakaw,
at nilagyan ng placard sa dibdib na ang nakasulat ay, "Huwag ninyo akong tularan, ako'y masamang magnanakaw." Napatunayan, hindi po basta lang, pinalakad sa buong kalye para maging para maging babala na hindi siya tularan. Pero bakit may tumutulad pa rin? Bakit may lumalabas pa rin ganoon ang kanilang ginagawa? Yun nga ba ang dahilan? Ang tayo ay magpakahamak at tayo ay gawin ang lahat ng iyon? Sa napapanood natin ngayon sa social media, hindi ba tayo aware? Ano ang ating ginagawa bilang mga mananampalataya? Bilang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos? Anong sasabihin? Hayaan na lang natin sila. Buhay nila, kanya-kanya naman tayo. Hindi po, bilang mga Pilipino, may kinalaman tayo. Tayo po ba'y nagdadasal? Ipinagdadasal ba natin itong ating mga nasa pamahalaan? Hindi po ba? Na dati naman hindi ganun ang ating panoorin kapag tayo nanonood ng mga balita, ng mga debate. Yun daw nga hong lugar po ng mga mambabatas sa noong araw is a place of genius. No? Mga lugar ito ng mga matatalino. Nagpapalitan sila ng katalinuhan. Pero ngayon, ano ang ating nagiging nakikita? Nagtatakipan? Dahil may mga ganitong mga bagay? Hindi ba nahahalata? Hindi ba nakikita? At hindi ba natin nakikita sa ating lansangan? Hindi ba natin nakikita at nararamdaman sa ating kabuhayan? Sa may mga masasakyan? Hindi po ba? Sa mga bumibili, lahat tayo ay naririyan. So, ipinagkatiwalang yaman, paglalaga kay saan? Ang hamon ng Panginoong Hesus sa ating lahat, lay up your treasures in heaven. Luke 6:19-21. Don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Instead, store up your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng yamang ipinagkatiwala sa inyo dito sa lupa. Huwag dito nyo i-impok. Ang sabi ng Panginoon, sa langit. Kapag dito sa lupa nag-impok ng yaman, ayon sa sinabi ng Panginoon Jesus, material things are perishable. Mabubulok, masisira, mawawasak. Material things are subject to theft. Mananakaw, makukuha ng ibang tao nang hindi mo alam. Nakuhanan ka na pala. Pero kapag sa langit nag-impok ng yaman, ayon sa sinabi ng Panginoong Jesus, our treasures are imperishable. Hindi kakalawangin, hindi maluluma. 1 Peter 1:3-4. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kapag sa langit nag-impok ng yaman, ang sabi ng Panginoong Jesus, our treasures are securely guarded. Talagang safe na nakatago roon. Walang makakapasok na sino mang tao. Para sa iyo talaga yon. 1 Peter 3:5, sa magitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay niyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng Biblia, where your treasure is, there your heart's affections, hope, dreams will also be. Kung nasaan ang kayamanan mo, saan nakalagak, saan mo itinago, saan mo inilag, naroon ang puso mo, nandun ang pangarap mo, nandun ang pag-asa mo, nandun ang panahon mo. Matthew 6:21, your heart will always be where your treasure is. Ang sabi ng Panginoon, kung nasaan ang yaman mo, nandun ang puso mo, nandun ang buong pagkatao mo. Kung ang itinuturing mong yaman sa buhay na ito ay ang iyong negosyo, hanap buhay, investment, ari-arian, bank deposit, naroon ang puso mo. Nandun ang pangarap mo. Nandun ang panahon mo. Nandun ang pag-asa mo.
Kung ang itinuturing mong yaman sa buhay na ito ay iyong pamilya, magulang, kapatid, asawa, mga anak, kaibigan, doon nakatuon ang buong panahon mo, pag-iisip mo, oras mo, lakas mo, attention mo, kasi yun ang yaman mo. If your treasure is in earth, your heart will be deeply disappointed. Maraming pagkadismaya ang mararanasan kung ang iyong puso at ang iyong kayamanan ay dito lang sa lupa. Bakit po? Dahil ang mga bagay na iyong pinahalagan dito sa lupa, darating ang panahon na ito'y maluluma. Darating ang isang araw na ito'y masisira at mawawala ng halaga. Isang nanay po, ang akala ng pamilya ay kukunin na ng Panginoon. May edad na siya, mahigit ng 90 anyos, at nakakalimot na paminsan-minsan. Pero may mga time na nananauli ang isip niya. Sabi niya sa kanyang mga pamilya, nung magkakasama-sama sila, meron akong pera, nandun sa baul, nasa maleta, itinago ko. Yung iba hindi pinapansin. Pero meron 2 pamilya na pinansin yung sinasabi ng matanda. Hinanap nga nila. Nakita nga nila, mga kapatid, ang daming ang pera. Sobrang dami. Hindi nila akalain ang dami. As in talagang sealed na sealed yung maleta. Ang sinabi pa kung saan nakalagay. Yung iba, akala naman nagloloko lang. Pero totoo nga, nakita. Tuwan-tuwa nung makita nila, ang dami talagang pera. Sobrang dami. Ang problema, pera pala ng hapon. Itinago pala niya nung kanyang kabataan pa, inipon niya talaga. Ang dami. Sobrang dami. Akala niya magagamit niya hanggang sa pagtanda niya. Abay, tuwan-tuwa eh. Kapag kami pupunta ngayon yung mga pinamimigay, baka sakaling may mapalit niya, tingnan niyo, wala nang value. Wala na. Nung ako po'y kabataan pa, mahilig din po akong magtago ng pera. Meron pong isang pagkakataon na ako po ay may Biblia na ibinigay po sa akin nung aking graduation. Nung araw po, bihira po yung 1,000. Pagka meron kang nung 500, makakuha ka na. Isang umaga, ako po yung nagdi-devotion. At ginamit ko po yung aking Biblia na regalo sa amin ng aming seminary. Napasigaw ako. Isang umaga, nagising ang misis ko. Sabi ko, love, blessing! May nakita po ako na 7 pirasong tigi 1,000. Tuwa-tuwa ako, 7. Sabi ko, pambira, blessing talaga ito, no? E di, pinakita ko sa misis ko, mumungat-mungat pa. Sabi niya, parang iba na yata yung pera mong yan. Pinakita ko rin sa anak ko, pinakita ko sa kanila, parang iba na ang kulay. Sabi niya, bakit? Sabi ko, 1,000 to, okay. Nako, oo nga mga kapatid, kapapalit lang pala nung araw, nung 1,000, hindi ko tuloy dinala pa namin doon sa pinsang buo ng misis ko na tagas Bangko Sentral. At baka ako mapalitan. Wala, binalik ko na lang uli doon sa Biblia ko. Sayang, hindi ko po na-picturean. Pero kung gusto niyo makita, pakikita ko talaga sa inyo. Pero yun nga, yung bang katatago mo ng katatago, akala mo pakikinabangan mo, hindi pala. Kayo po ba may mga tinatagong akala nyo pakikinabangan nyo pa? Alam nyo, dahil doon ko sinisiksik para makalimutan ko, para ma-surprise na lang ako. Pagdating ng araw, meron ako. Pero na-surprise ako, wala na palang value. Di ba? Ay, dito pa naman sa Pilipinas, ang bilis magpalit ng pera. Di po ba? Akala natin okay na. Kaya yun, mga iniipit-ipit nyo, ilabas nyo, baka mawala ng value yan. Di po ba? So, if your treasures is on earth, your heart will be deeply disappointed dahil ang mga bagay na iyong pinahalagan dito sa lupa, na pinaghuhugutan mo ng kasiyahan ay bigla na lang mawawala at kukunin sa'yo ng bigla nang wala kang magagawa. Minsan, ang pangalan ng magnanakaw ay SM. Joke lang. Kasi po,
Bakit po minsan, alam na alam ng SM na sa Kansenas katapusan, may sweldo ka. Doon sila maglalagay ng 3-day sale. 70%. Di ba? Hindi kayo nagtataka. Bakit laging ganon? Pag malapit na magkatapusan, magkinsenas katapusan, doon maglalagay ng malaking tarpaulin sa kanto ng inyong bahay, 70% off. Doon ka ngayon bibili. Akala mo naman, totoo nga, no? Hoy, sale dito. Ang kakagulo ang maraming tao. Nabikti na ba kayo noon? Marami siguro. Tapos pag uwi mo, hindi mo rin naman pakikinabangan. Minsan, pawn shop, minsan. Ang dami pong mga magnanakaw na hindi mo akalain. Pero alam mong nandiyan ka, nabudol ka pala. So, but if your treasure is in heaven, your heart will not suffer great disappointment. Hindi ka magdurusa ng matinding pagkadismaya kung ang iyong kayamanan nakalagak sa langit. Sapagkat ang iyong kayamanan inilagak sa langit, kailanman hindi masisira, hindi marurumihan, at hindi kukupas o mawawala ng halaga. Hebrews 10:32-34. Alalahanin ninyo, nakaraang panahon, nung unang kayong maliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inalipustahan kayo at pinag-uusig sa harap ng mga tao, at kung minsan na may dinadamayin nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayin nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito nang may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. At yan po ang naging pananaw, prinsipyo, paniniwala ng mga unang nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi sila dito nag-impok ng yaman. Oo, merong opportunity na yumaman sila, pero hindi nila dito inilagak sa langit. Ang aral, nothing can take your treasure away from you, for it is reserved in heaven for you, kept by the power of God through faith. Walang makakaagaw, walang makakakuha kapag inilagak natin sa langit ang iyong yaman. Naka-reserve yun sa iyo. At pinangangalagaan yon ng makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang tanong, gusto mo ba maglagak ng yaman sa langit? Paano? Maraming iba hanggang ngayon tinatanong pa, matagal ng Kristiyano, pero hindi alam kung paano. How can we lay up treasures in heaven? Paano ako makakapag-open ng account sa langit upang makapag-deposit ako doon ng yaman? Ganon din naman ho dito di ba? Bago ka makapag-ipon ng pera sa bangko na secure talaga, na nakasave talaga doon, kailangan mo mag-open ng account. May requirements yun. At least 2 valid ID na merong picture mo. Okay? At kapag pinipicturean ka, di ba? Bawal ang ngumiti. Sino ang nakapunta ngayon sa bangko? Bawal ang ngumiti. Pag i-smile ka, ulitin ho natin. Bakit ho? Hindi naman ako nakangiti. Hindi nakangiti kayo. Tanggalin mo yung salamin mo. As in, para kang nakasiting plate talaga. Ganon ang requirement sa bangko ngayon. Di ba? Hindi yung basta, gusto ko maglagay, gusto ko magganyan. Hindi. Kailangan lahat uusisain. At napakahalaga ng ipilyedo ng nanay mo. Hindi yung ipilyedo mo, yung ipilyedo ng nanay mo. Napakahalaga noon. Kaya kung hindi mo alam ang ipilyedo ng nanay mo, no? Anong dahilan, mga kapatid? And every mga panahon na kailangan mong i-update. Di ba? Pati pirma mo. Lahat. Sabi nga nila, hirap na hirap ka nang magpasok, hirap-hirap ka pa rin maglabas. Iyon na nga yun, hirap nga. Ganun, di ba? Kaya yung mga mapipera, bumibili na lang daw ng Bolt. Sa bahay na lang, i-deposito kasi mahirap. Ganun ba nga ang ginagawa ng may mga maleta? Hindi na nagbabangko, kaya hindi mo makita. Kasi bumibili sila ng malaking Bolt. Wala ho tayong pambili ng Bolt Yung pa ba naman? Yun yung pandeposito, wala. Bolt pa kaya. Pero ulitin ko mga kapatid, paano tayo makakapaglagay, makakapag-deposit ng yaman sa langit?
John 1:12-13. Yet some people accepted him and put their faith in him, so he gave them the right to be the children of God. They were not God's children by nature or because of any human desires. God himself was the one who made them his children. Romans 10:9-11. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat ituturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So para makapag-open ng account at makapag-deposit ng yaman sa langit, first by becoming children of God, and thereby joint heirs with Christ. Kailangan, mga kapatid, ang unang dapat gawin, kilalanin at panampalatayanan ng Panginoong Hesus bilang sarili mong Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, upang kilalanin kang anak ng Diyos. Kaya yung iba po, ang sinasabi lagi, gumagawa naman ako ng mabuti, bakit hindi yata nakikredit? Hindi yata nakapangalan sa iyo eh. Ang tanong natin, tinanggap mo ba si Jesus? Yun po yung accepted name. Kung meron pong password, kung meron pong, yung code number, ang pangalang katanggap-tanggap sa langit, hindi yung pangalan mo, kundi ang pangalan ni Jesus. Pero kung sasampalataya ka sa Kanya bilang Lord and Savior ng iyong buhay, aari ng Diyos, dahil nanampalataya ka sa Kanya, wala nang iba. Kaya minsan ang iba frustrated eh. Ginagawa ko naman ito, nagiging mabuti naman ako. Pero bakit parang walang balik? Bakit parang hindi ako nakakapag-ipon ng yaman sa langit? Ang tanong ko nga, nagbigay ka ba ng ID? Meron ka bang binigay? Ang ID si Jesus. Kung ang bangko ganun kahigpit, pera mo na yung ikukuhan mo, ganun din. Hindi basta-basta yung sumimba ka, magdasal ka, manalangin ka. Di ba? Makakapag-deposit ka na sa langit. Ganun din lang ba yun? Hindi po. Napakahalaga ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Yun ang napakahalaga. Sapagkat walang kanino mang pangalang tinanggap sa langit, hindi ang pangalan ko, hindi pangalan mo, o sino mang tao, kundi ang pangalan lang ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi niya yung ginawa, wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa na makapag-open ng account at makapag-deposit ng yaman sa langit dahil lahat ng gagawin ng tao, wala. I-reject. Kahit na mapera ka, kung hindi nakapangalan sa iyo yung account na yon sa bangko, makakapag-deposit ka ba sa pangalan mo? Baka sa iba. Diba? Kaya mga kapatid, napakahalaga nito. Ang unang dapat gawin, panampalatayanan, kilalanin si Jesus at sundin ang kanyang mga utos. Kahit ang bangko po, may panuntunan sila eh. Dapat may maintaining balance. Di ba? At dapat tumataas yung kuwan mo. Pag hindi, susulatan ka nila. At pag hindi mo ginalaw yun, ng ilang panahon, uubusin ng ng tax. Akala mo meron ka pa, wala na, unti-unti, wala na. Pagpunta mo doon, may utang ka pa. Romans 8:16-17, ang Espiritu nagpapatotoo, kasama ang ating Espiritu na tayong mga anak ng Diyos. At yaman mga anak, tayong mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So wag mong ipagtaka, bakit nung maging Kristiyano ako, tumanggap ako kay Jesus, bakit meron pagsubok, may problema, may suliranin? Kasama yun. Bahagi yun. Kapag sure ka na sa iyong identification bilang anak ng Diyos through faith in Jesus, sunod na dapat mong gawin para makapag-deposit ang yaman sa langit, utilize the material wealth that we have to bless those around us. Yun, makakapag-deposit ka na. Sa paanong paraan? Gagamitin mo? Hindi. Para kanino? Matthew 21:19. Jesus replied, if you want to be perfect, go sell everything you own. Give the money to the poor and you will have riches in heaven. Then come and be my follower. Di ba, mga kapatid? Paano? Isang lalaki lumapit kay Jesus, Lord, paano po ako magkakaroon ng
kasiguruhan ng lugar sa langit. Sabi ni Jesus, sundin mo ang utos. Bata pa lang ako, sinusunod ko na ho yan. O ito pa gawin mo, umuwi ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga mahirap. At doon, sabi niya, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Luke 12:33-34, kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang, ngunit huwag kayong matakot, dahil ipinagkaloob ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian niyo at ipamigay ang pera sa mahirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makapaninirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan nyo, naroon din ang puso ninyo. Alam nyo, nung sinabi ito ni Jesus sa kausap nila, umalis, malungkot. Bakit? Hindi niya kayang gawin yon. Dahil napakayaman niya. Anong sabi ni Jesus? Mabuti pa na pumasok sa butas ng isang karayom ang kamelyo kaysa isang mayamang mapera ang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Hindi kayo natawa? Tayo nga yung sinulid, hirap na hirap ka magsuot sa butas ng karayom. Kamelyo pa. Pero anong sabi ni Jesus? Madali pang masuot sa butas ng karayom ang isang kamelyo. Hindi nga tayo nakakakita ng personal ng kamelyo, sa drawing lang eh. Pero yung sinulid, naku po mga kapatid, napakalinaw na mata nyo kapag nakapagsuot kayo ng isang shoot lang. Di ba? Nung wala talagang kuha. So mga kapatid, anong sinasabi rito? Gusto mo makaipon? Hindi mo para gamitin. Para sa ibang tao. 1 Timothy 6:17-19, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is also so unreliable. The trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as good foundation for the future, so that they may experience true life. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? Turuan mo yung mga taong mayayaman sa mundong ito na magpakayaman sila hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa paggawa ng kabutihan at gamitin ang kanilang kayamanan para magkaroon sila ng tunay na kasiyahan at makapag-impok sila ng yaman doon sa langit. Kapag sinunod natin ang utos na ito na gamitin ang mga material na yaman na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon upang pagpalain ang mga tao sa paligid natin, aariin niya na ito'y sa Kanya natin ginawa. Palagay nyo, niloloko ba tayo ng Biblia pag ginawa natin yon? Palagay niyo, hindi ba nagsasabi ng katotohanan ang Panginoong Jesus kapag ginawa natin yon? Anong sabi ng Matthew 25:35-40? When I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Then the one who pleased the Lord will ask, when did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger, or give you clothes to wear, or visit you while you were sick or in jail? The king will answer, wherever you did it for any of my people, no matter how important they seem, you did it for me. Mga kapatid, niloloko ba tayo ng Panginoon? Kaya niya ito sinabi. Meron ba siyang hangarin na tayo ay ilinlangin? No, hindi siya manlilinlang. Siya ay nagsasabi ng katotohanan at marami na ang gumawa ng lahat ng ito. Ang layunin kaya ay tinuturo ito sa atin ng katotohanan dahil kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong yaman. Siya sa atin ngayon ang ating sarili. Nasaan ang kayamanan mo? Andito lang ba? Nasa bangko lang ba? Nasa negosyo? Nasa lupa? Nasa bahay? Nasa sakyan? Andito lang ba? Sa lugar na ito? Sa buhay na ito?
Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, ang sabi ng Panginoon. For no one can serve two masters. A master by definition demands total loyalty. Lubos ang gusto, buo, katapatan ang hinihingi ng isang amo sa kanyang alipin. Hindi po pwede. Hindi papayag ang sino mang amo, ang sino mang boss, ang manager na laging ang iyong loyalty sa kanya ay kalahati lang. Gusto niya buo. Exodus 34:14, I demand your complete loyalty. You must not worship any other God. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sabi ng Panginoon, dahil ako'y Diyos na mapanibughuin. The choice we have is to choose between God and mammon. Hindi po ito Goldilocks, ha? Hindi rin po ito red ribbon, yung mammon. Mammon is an Aramaic term that refers to wealth and prosperity. Kaya yun po ang ginamit na terminology. Ang aral, when wealth is coveted and becomes the priority in our lives, it becomes a God. Kapag ang kayamanang pinapangarap ay nagiging prioridad na sa buhay, higit sa ano paman, ang sabi ng Biblia, ito'y nagiging Diyos. Ephesians 5:5, being greedy, indecent, or immoral is just another way of worshiping idols. You can be sure people who behave in this way will never be part of the kingdom that belong to Christ and to God. Hindi mapapabilang, ang sabi ng Biblia, sa paghahari ng Diyos ang mga taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, sakim. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din daw po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ang pananaw, paniniwala at prinsipyo at pangangatwiran sa buhay ay nagpapahayag ng ganito, kung hindi ko uunahin ito, kung hindi ako, hindi kami mabubuhay, Diyos-Diyosan niyo. Totoo? Ano ang sabi lang? Kung hindi ko uunahin ito, hindi kami mabubuhay. Totoo ba na hindi tayo mabubuhay? Kapag hindi natin inuna ito? Ilang taon na po kayo? Ginutom ka ba ng Diyos magmula nang ipinanganak ka? Pinagkulang ka ba ng Panginoon? Ang sabi ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, unahin ninyo ang mapabilang kayo sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Alam niyo kung anong ginamit na ilustrasyon ng Panginoon dito bago niya sinabi ito, Matthew 6:33? Ibon. Nakikita niyo mga ibon sa lansangan, sabi niya? Palagay niyo, nagtanim ba sila para sila makakain? Gumawa ba sila ng kanilang embaka ng pagkain para sila makakain? Hindi niyo ba pinagtataka? Pagka bagyo, sobrang lakas ng bagyo. Hindi ba kayong tataka, nasaan ang mga ibon? Yung kulang lang ho ay talagang iwasiwas yung buong bahay natin, di ba ho? Yung mga puno, nakakita nyo kung yung mga puno ng niyog kapag meron ng bagyo, hindi kayo nagtataka, hindi nyo ba naiisip nasaan ang mga ibon? Pero kapag katapos ng bagyo, andyan uli sila. Wala kayong nakita na naglipana sa ating bahay, sa bubong, yung mga ibon pagkatapos, during kabagyuhan? May nakita kayo sa inyong terrace na nandun yung ibon pagkatapos ng kwan? Wala kang makita. May nakita ba kayo nung bumaha? May ibon, siguro baboy, makikita mo. Baka, nandun. Pero ibon, may nakita kayo na naglutang sa ako? Wala. Pero sobrang bagyo. Malakas ang hangin. At nakikita natin, nasa himpapawid sila. Wala ka naman makita sa puno na nakadapo sila during kabagyuhan.
Pero after the storm, nasan sila? Babalik siya. Nandyan uli. Umaawit. Di ba? Patwit-twit lang. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang ipagkakalob niya, yung talagang kailangan mo, at hindi ang mga luho na gusto mo. Minsan, ang luho ng tao nagiging dahilan kung bakit hindi ma-prioritize ang gawain para sa kapurihan ng Diyos. Kaya ang luho ay nagiging Diyos-Diyosan. Nagkulang ba ang Diyos ng ating kakainin? Nagkulang ba siya sa ating inumin? Nagkulang ba siya sa atin? No. Nakakapag-aral na maayos ang ating mga anak. Nakakakain tayo. Tamad lang ang namatay sa gutom ngayon. At yung mga bata, lahat na nga naandyan. Nung bata kami, hindi ka magsaing, hindi ka papasok. Ngayon, nandyan na lahat, nakahain na. No? Nakahalo na yung ulam doon sa kanin, isusubo na lang, tamad pa. Sa amin, ang sabi ng tatay ko nung araw, kung ayaw nyo magsaing, huwag kayong pumasok. Buti ba sana kung may gasol, abay nako, magpaparikit ka ng apoy. Paano kung tag-ulan? Basa ang kahoy. Kaya sa gabi pa lang magtatapa ka na. Para kinabukasan, pag nagsaing ka, meron kang panggatong sa kanin. Makakapasok ka. Ngayon lahat na isinubo mo. Lahat na lang ibinigay mo. Ayaw pa rin pumasok. Ihahatid mo pa, nakakotse pa. Di ba? May baon pa. Lahat na ng luho ibinigay mo. Mga kapatid, ganun din ba tayo? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Saan mo ilalagak ang ipinagkatiwala mo? Sa luho? O para makapagbigay kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon? Mga kapatid, itong ating mga anak, kaliliitan na narito ngayon, darating araw sila yung mga senador. Sila yung mga congressman, governor, mga leader ng ating bansa. Baka nga sa mundo pa. Mga kapatid, bakit ito sinasabi sa atin? Kasi tayo yung mga pinagkatiwalaan nito. Itong munting kapatirang ito, dito sa atin yung pinagkatiwala, ang katotohanan na ihayag natin, ang salita ng Diyos. Huwag natin itong ipagwalang bahala. Dahil darating ang panahon, kakausapin tayo ng Diyos. At ipagsusulit natin ang lahat ng kung anong meron tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mahabang taon na dumaan, lumipas para sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kung anong meron kami, lahat ito ay ibinigay ninyo at ipinagkatiwala ninyo. Ang hiling ko't dalangin, aming Panginoon, masumpungan po nawa ninyo kami, aming Diyos, na maging isang mabuting katiwala sa maliit man o sa malaking kaparaanan. At masumpungan niyo po kami, aming Panginoon, na walang ibang hangarin ang puso namin na makapag-impo kami ng yaman diyan sa langit. Oo, Panginoon, wala kaming madadalang anumang bagay sa ibabaw ng mundong ito paglisa namin. Pero pwede po naming dalahin iyon at makredit sa aming pangalan kung susundin namin ang iyong mga kautusan. Purihin ang iyong pangalan, naming Diyos. Mangusap po kayo sa aking mga kapatid na ito at sa simpleng mensahe na aming pinagbulayan, kayo po ang siyang magpaunawa at magbigay sa amin ng pagsasabuhay ng lahat ng ito. Ito po ang aming dasal at pakiusap sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.